Okay, sa araw po na ito, ang tatalakayin po natin ay isang uri ng sanaysay na isasalaysay o ikukwento ko po sa araw na ito. Ito po yung pinamagatang ang alegorya ng yungib. Sa Ingles ay The Allegory of the Caveman. Ang sanaysay po na ito ay isinulat ng isa sa pinakatanyag na pilosopo sa buong mundo. Siya po ay walang iba kundi si Plato. Sa sanaysay niya pong ito ay malalaman natin at matututuhan natin ang kanyang malalim na karunungan na ginamit sa kanyang sanaysay. At dito po kaya po siya tinawag na alegorya pagkat kailangan natin siyang basahin ng hindi lamang isang beses, maaaring dalawa hanggang sa makuha natin ang mensaheng nais niyang ipaabot sa ating lahat. Sa kwento pong ito, gagamit po ako ng isang larawan, narito po. Ayan, upang ipakita sa inyo ang pangyayaring magaganap sa sanaysay at isasalaysay ko po maya-maya ang mga ibig sabihin na nais niya pong ipabatid sa ating lahat. Simulan na po natin. Sa kwento pong ating tatalakayin ngayon ay ipinagpalagay na may nagdalawang marunong po na nag-uusap. Si Socrates, ang guro po ni Plato, at ang kapatid po ni Plato na si Glaucon. Sabi po dito ni Socrates, ipagpalagay natin Glaucon, na ang mga tao noong unang panahon ay isinilang sa loob ng kuweba. At pagsilang pa lang nila ay sila ay mga nakagapos na. Nakatali ang kanilang mga paa, nakakadena, at maging ang kanilang mga kamay. Waring limitado lamang po ang mga espasyo na maaari nilang gamitin. Okay? At hanggang sa mamatay ang mga taong kuwebang ito, ay yun lang ang kanilang nakikita, ang mga anino na nasa pader na gumagalaw. Okay? Dahil dito po sa pader na ito ay may mga tao sa likod na may bitbit ng mga iba't ibang bagay na tinatamaan ng liwanag, sinasabing liwanag, na ibinibigay ng apoy, na pinaniniwalaan po ng mga taong kuweba. Hanggang sa sila ay tumanda, ito at ito lamang ang nakikita nila. Ngayon, sabi po ni Socrates kay Glaucon, halimbawa, pakawalan natin ang isang bilanggo. Subukan natin tanggalan siya ng kadena. Tanggalan natin siya ng kadena ng tanikala sa kanyang mga kamay at mga paa. At subukan natin siyang palakarin. Ayan. Pinakawalan po nila ang isang bilanggo. Dahan-dahan itong naglakad. Doon sa pangyayari ngayon, nakaramdam po siya ng kakaunting, hindi niya may paliwanag, ngunit dito ay nakaramdam siya ng kakaunting kalayaan. Nang siya ay lumingon, laking gulat niya sapagkat may nakita siyang isang bagay na nagliliyab. At ang bagay na ito ay kumukuha sa kanya ng atensyon. Ito po ay ang apoy. Dahan-dahan po siyang pumunta dahil na rin sa kuryosidad. At nang lapitan niya nga ito ay nakaramdam siya ng kakaibang init. Lalo po siyang nagtaka sa ibinibigay na init at liwanag o pinaniniwalaan niyang liwanag sa bagay na ito. Nang subukan niyang hawakan, ay nasaktan siya. Nasaktan po ang bilanggo, pagkat hindi niya maintindihan kung anong klase ang bagay na ito. Ngayon, sabi po ni Socrates kay Glaucon ay, sige, palakarin pa natin siya, palabasin natin siya ng kuweba. Dito, nang makita niya ang labas ng kuweba, nakita niya ang kapaligiran. Nakita niya ang liwanag na ibinibigay ng araw sa kapaligiran. Hindi siya nasaktan sa liwanag na ibinibigay ng araw sa kapaligiran. Dito ay nagulat siya, pagkat sa unang pagkakataon, nakita niya ang mga iba't ibang kulay na ibinibigay ng kapaligiran, na ang puno ay berde pala, ang mga ibon ay ganito lang pala kaliit, hindi gaya ng mga bagay na pinaniniwalaan at nakikita nila sa loob ng kuweba. Ayun, sabi po ni Socrates, palayuin pa natin siya. Hayaan natin na malaman niya ang mga bagay-bagay sa kanyang kapaligiran. Hanggang sa marating niya po niya ang isang lawa. Ayan, dito po sa lawa na ito, laking gulat niya sapagkat nakita niya ang kanyang sarili, ang kanyang refleksyon. Nakita niya na siya pala ay hindi lang isang basta anino, na hindi lang itim ang kulay na nakikita niya. Nakita niya doon na meron pala siyang dalawang mata, ilong, bibig, at kung ano nga ba ang itsura ng isang tao. Nang makita niya at masaksihan niya ang lahat
ng mga ito sa kanyang kabaligiran, ay dali-dali siyang bumalik ng kuweba upang ibalita sa kanyang mga kasamang bilanggo na kailangan nilang lumabas ng kuweba. Kailangan nilang masilayan ang mga bagay na nakita niya sa kabaligiran, sapagkat ang nakikita ng mga ito sa loob ay hindi totoo. Dahil ang totoo ay kapag sinubukan nilang lumabas ng kuweba. Pero ang nakalulungkot ay nung sabihin niya ito sa mga kasama niya, hindi siya pinaniwalaan. At sinabihan siyang, nababaliw ka na ba? Kung ano-ano yung mga nakita mo sa labas at gusto mong paniwalaan namin? Kung ano man ang nakita mo at pinaniniwalaan mo, ikaw na lang yun. Hayaan mo kami dito. At huwag mo kaming pinag-uuto ko sa mga sinasabi mo na yan. Nalungkot ang taong bilanggo. Ngunit, dito na rin nagtapos pagkat pinili niya ng lumabas ng kuweba. Sa sanaysay po na isinulat ni Plato, dito po nagtapos ang sanaysay. Ngunit sabi nga po natin, hindi lang ito basta sanaysay. Ito po ay isang alegorya. At ang alegorya ay nagtataglay ng mas malalim na kahulugan. Okay? Gumagamit po ng mga simbolismo ang manunulat upang mas maipahayag niya, no, ang mga nais niyang sabihin at nais niyang ipaliwanag sa ating lahat. Kung ano-ano mga to, umpisahan po natin. Ay na po natin ang kuweba. Gumamit po ang manunulat ng simbolismong kuweba upang ihayag sa ating lahat na ang kuweba ay gaya ng ating isipan. Na kung minsan, sarado. No? Ayaw nating matuto, ayaw nating malaman ng mga bagay-bagay dahil para sa atin, sapat na yung mga bagay na alam natin. Okay, pero hindi po. Sabi nga natin, kailangan laging bukas ang ating isipan para matuto sa bawat nangyayari sa paligid natin. Kailangan din nating makinig sa iba. Kailangan nating matuto. Sabi nga po, no, hanggat nabubuhay tayo, kailangan natututo tayo. Pangalawa, ang mga bilanggo. Ang mga bilanggo po na nabanggit natin kanina sa kwento, ay hindi lang sila basta nasa kwento. Sila ay tayong lahat. Bilanggo po tayo ng maraming aspeto sa buhay. Umpisahan na po natin sa love life. Ayan, sa pag-ibig. Marami po sa atin ang hanggang ngayon ay bulag, no? At nakakadena pa rin sa pagmamahal, sa maling pagmamahal. Marami po sa atin na kahit na nasasaktan na, ay hindi pa rin umaalis o hindi pa rin lumalayo sa taong nagbibigay pasakit sa atin. Kasi nga, bulag tayo sa pag-ibig. Hindi man natin nakikita ang ating sarili na nakagapos, gaya ng mga taong kuweba na nasabi sa kwento. Ngunit nakagapos tayo sa kanila. At hirap tayong makaalis sa ganitong sitwasyon. Okay? Nakagapos din po tayo ng responsibilidad. Okay? Naging mindset na po natin ng mga Pilipino na ang mga tao ay laging lumalaki tayong kailangan alagaan mo si ganyan mo. Okay? Kailangan ikaw ang mag-provide, anak, dahil ikaw ang breadwinner, etc. etc. Hindi man nakikita ang mga kadenang ito sa atin, ngunit maliwanag na nahihirapan tayo, no? Nakagapos tayo sa responsibilidad na kailangan natin silang tulungan. Kailangan natin silang bigyan ng prioridad sa buhay kahit na nangangailangan din tayo. Marami sa atin ang kaya